Nagsimula ito sa isang maliit na bato na natagpuan ng isang batang walang sapin ang paa sa gilid ng isang tuyong ilog. Isang makinang na pagtuklas na magbabago sa isang imperyo, magsisimula ng unang diamond rush sa mundo at maglalatag ng pundasyon para sa pinakamalaking yaman ng isang bansa at sa pinakamalalim nitong mga pilat. Pero ano nga ba talaga ang nasa likod ng makinang na pangarap na ito ng mga diamante sa South Africa? Noong taong 1866, malapit sa Orange River sa Cape Colony, isang tahimik na sandali ang nagpabago sa kasaysayan. Si Erasmus Jacobs, 15 taong gulang, anak ng isang magsasaka, nakakita ng isang kumikinang at malinaw na bato habang naglalaro sa gilid ng ilog. Para kay Erasmus at sa kanyang pamilya, isa lang itong kumikinang na bato, isang blink clip at wala nang iba. Nagpasalin-salin ang bato, hinahangaan dahil sa kislap nito pero binaliwala bilang walang halaga. Sa huli, napunta ito kay Schalk van Niekerk, isang kapitbahay na magsasaka na may matalas na mata sa mga mineral. Naramdaman ni Van Niekerk na may potensyal ito at dinala ang bato para ipa-identify. Ipinagkatiwala niya ito kay John O'Reilly, isang naglalakbay na tindero na dinala ito sa Colesberg para sa ekspertong pagsusuri. Nagsimula ang paglalakbay ng bato mula sa isang laruan ng bata patungo sa mga kamay ng mga mag-aalahas at geologist. Ang paunang pag-aalinlangan ay naging pagkamangha. Ito ay isang diamante. Hindi lang ito basta diamante, kundi isang hiyas na may 21.25 karats. Pinangalanan nitong Eureka, isang sigaw ng pagtuklas na magpaparinig sa buong mundo. Ang nag-iisang batong ito, na dating laruan ng bata, ay magsisimula ng isang pagbabago. Ang kapalaran ng isang bansa at ng pandaigdigang pamilihan ng diamante ay nakasalalay na ngayon sa isang hindi sinasadyang pagtuklas. Hindi na kailanman titingnan ng mundo ang Cape Colony sa parehong paraan. Ang kislap ng Eureka ay isang senyales na malapit ng maakit ng libu-libong tao sa loob ng Africa. Ang tunay na halaga ng diamante ay hindi lang sa kislap nito, kundi sa lagnat na idudulot nito. Mula sa gilid ng isang tuyong ilog, nagsimula ang kuwento ng mga diamante sa South Africa. Nagsimula na ang panahon ng pagtuklas. Ang Eureka Diamond ay simula pa lang. Sa loob ng ilang panahon, binalewala ito ng mga eksperto bilang isang suwerte lang, isang bihirang pangyayari. Ngunit noong 1869, isang pastol na Griqua na nagngangalang Swartboy ay nakahanap ng isang bato na nagpabago sa lahat. Napakalaki ng bagong diamante, 83.5 karats at malinaw na mahalaga. Ibinenta ito ni Swartboy kay Schalk van Niekerk na kinilala ang halaga nito at nagbayad ng magandang presyo. Ang bato ay pinangalanang Star of South Africa. Ang pagbebenta nito sa magkapatid na Lilienfeld at ang paglalakbay nito patungong Europa ay naging isang sensasyon. Ngayon, nakita ng mundo ang South Africa bilang isang kayamanan, hindi lang isang lupain ng kalat-kalat na hiyas. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkakatuklas ng Star na nagpasimula ng unang malaking diamond rush sa mundo. Naglaho ang pagdududa at sa halip ay lumitaw ang matinding kaguluhan. Mga tao mula sa buong mundo, mga clerk, magsasaka, sundalo, ay iniwan ang kanilang buhay upang subukan ang kanilang kapalaran sa Cape. Ang mga barkong puno ng mga nagnanais ay naglayag patungo sa loob ng South Africa. Ang pangako ng agarang kayamanan ay umakit ng libu-libo sa mga diamond field. Nagsimula na ang lagnat at ang tanawin ng South Africa ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang Star of South Africa ay hindi lang isang hiyas. Ito ay isang parola. Tinawag nito ang mga adventurer, mangangarap, at oportunista patungo sa puso ng Africa. Nagsimula na ang Diamond Rush at ang mundo ay nanood. Ang Cape Colony ay naging isang entablado para sa isang pandaigdigang drama. Lahat ay dahil sa isang nagliliwanag na bato na natagpuan sa alikabok ng Africa. Ang mga pampang ng Ilog Vaal ay naging parang magnet para sa libu-libong naghahanap ng yaman. Nagtipon sila ron ng libu-libo. Wala silang gaanong dala, kundi piko at pala, pero inangkin pa rin nila ang kanilang mga lupa at nagtayo ng malawak na bayan ng mga tolda at kubo. Ang paghukay sa mga pampang ng ilog ay mahirap, nakakapaso ang araw, matinding pagod at sakit. Mahirap makakuha ng supply, pero ang pangarap na yumaman ay nagpapanatili ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ang mga pampang ng ilog na dati hindi nagalaw ay naging magulong labirint ng mga hukay at tambak. Ang mga kampong ito ay halo-halo ng iba't ibang nasyonalidad, pinag-isa ng pagkahumaling at kawalan ng pag-asa.
Madalas may mga pagtatalo sa lupa, minsan ay marahas. Ang mga saloon at sugalan ay nagbigay ng panandaliang pahinga mula sa paggawa. Sa pagdating ng libu-libong Kopje Wallopers, nagbago ang lugar na ito ng tuluyan. Ang mga katutubong Griqua at Swana ay napilitang umalis sa kanilang mga lupain. Ang kanilang mga lupain ay nawasak sa paghahanap ng mga diamante. Ang kanilang tradisyonal na pamumuhay ay gumuho at ang kanilang lugar ay napalitan ng industrial na ritmo ng paghuhukay. Ang dami ng taong ito ay hindi lang naghahanap ng diamante, lumiliha sila ng bagong hindi pantay na kaayusan. Ang lagnat ng diamante ay isinusulat at ang kapalaran ng Timog Africa. Itong paghuhukay sa ilog ay simula pa lang. Noong 1871, nakakita ng diamante ang mga naghuhukay sa bukid ng magkapatid na De Beer, malayo sa ilog. Ang burol ng Colesberg Kopje ay mabilis na napuno ng mga minero na umaangkin ng maliliit na bahagi. Hindi nila alam na naghukay sila sa isang bulkan na puno ng diamante. Nawala ang burol, napalitan ng isang malaking butas, ang minahan ng Kimberley o ang malaking butas. Ito ang naging pinakamalaking hukay na ginawa ng kamay sa kasaysayan na naglabas ng milyon-milyong karat ng diamante. Sa paligid ng minahan ng Kimberley ay lumago ang isang bayan ng matinding pagkakaiba at walang hanggang ambisyon. Ang laki ng operasyong ito ay walang kapantay at nagtapos ang panahon ng individual na naghuhukay. Tanging ang mga nakapag-isa ng kanilang mga angkin at naging industrial ang nakaligtas. Ang malaking butas ay higit pa sa isang minahan. Ito ang pundasyon para sa isang bagong Timog Africa. Dito, ang ambisyon at talino ay humubog ng kinabukasan na binuo sa diamante. Handa na ang entablado para sa mga makapangyarihang tao na mamuno. Sa gitna ng kaguluhan sa Kimberley, pumasok si Cecil John Rhodes. Ang binatilyong ito na dumating noong 1870, hindi lang diamante ang nakita, kundi pagkakataon. Nagsimula siya sa pagbebenta ng yelo at tubig. Pero mas malaki ang kanyang pangarap. Napagtanto ni Rhodes na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang sa paghahanap ng diamante, kundi sa pagkontrol sa produksyon nito. Ang sistema ng maliliit na claim ay hindi epektibo at delikado. Si Rhodes, kasama ang mga investor tulad ng Rothschilds, ay nagsimulang bilhin ang mga claim na nahihirapan. Napakatalino niya. Dinaig niya ang kanyang mga kakumpetensya at karibal tulad ni Barney Barnato. Ang kanilang laban para sa kontrol ay naging isang halimbawa na naganap sa boardroom, hindi sa ilalim ng mina. Sa huli, nagtagumpay ang estratehiya ni Rhodes. Ang layunin niya ay makuha ang buong mina. Ang kanyang proseso ng pagsasama-sama ang naglatag ng pundasyon para sa isang imperyo ng diamante. Hindi lang siya isang naghahanap ng kayamanan. Siya ang arkitekto ng kapangyarihan ng korporasyon. Ginawa niyang isang makina, ang kaguluhan, na siya lang ang may kontrol. No taong 1888, natupad ang pangarap ni Rhodes sa pagtatatag ng De Beers Consolidated Mines. Sa pagsasama ng kanyang mga ari-arian kay Barnato, nakalikha si Rhodes ng isang monopolyo na kumokontrol sa pinakamayamang pinagmumulan ng diamante sa mundo. Tapos na ang panahon ng kompetisyon, nagsimula na ang panahon ng monopolyo. Naunawaan ni Rhodes na ang halaga ng diamante ay nakasalalay sa kakulangan nito. Kinokontrol ng De Beers ang supply, unti-unting naglalabas ng mga diamante para mapanatiling mataas ang presyo. Isang sindikato sa London ang namamahala sa pandaigdigang pamamahagi, nagtatakda ng presyo at dami. Maaring idikta ng De Beers kung sino ang bibili ng mga diamante at sa anong presyo. Sa loob lamang ng ilang taon, kinontrol nito ang 70% ng produksyon ng mundo. Ang kumpanya ni Rhodes ang naging tagapangalaga ng pangarap ng mundo sa diamante. Ang ligaw na hangganan ay tahimik na ngayon. Ang yaman nito ay dumadaloy sa isang matibay na kuta. Ang lagnat ng diamante ay naging isang pandaigdigang kartel. Ang kayamanan ng mga diamante ang nagpatibay sa mga layunin ng Imperyong Briton. Ang yaman ng Kimberley ay ginamit para pundohan ang mga riles, siyudad at ang paglawak ng kolonyalismo. Ipinakita ni Cecil Rhodes ang koneksyon ng negosyo at imperialismo. Pero ang paglago na ito ay lumikha ng malinaw na pagkakaiba sa lipunan. Sa itaas, ang mga may-ari ng minahan at ang mga bihasang puting manggagawa. Sa ibaba, ang mga itim na manggagawa na pinagsamantalahan at kinontrol. Ang sistema ng kampo ay nagpilit sa mga itim na manggagawa na manirahan sa mga baraks na parang kulungan, hiwalay sa kanilang pamilya at binabayaran lamang ng maliit na bahagi ng sahod ng mga puting manggagawa.
Ang sistemang ito ng diskriminasyon sa lahi ang naglatag ng pundasyon ng apartheid. Ang kayamanan ng mga minahan ng diamante ay itinayo sa pagkawala ng ari-arian ng mga itim na manggagawa. Binago ng pagmamadaling ito ang South Africa, ngunit lumikha din ito ng malalim na hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga diamante ay naging simbolo ng kapangyarihan ng imperyo at ng pagsasamantala. Ang mga makinang na batong ito ay may malaking kapalit na buhay ng tao. Sa pagtatapos ng siglo, ang mga minahan ng diamante sa South Africa ay sumisimbolo sa isang bagong panahong industrial. Sa loob ng 30 taon, ang isang liblib na lugar ay naging pandaigdigang kabisera ng diamante. Ang naging pamana nito ay komplikado. Maraming kayamanan, inobasyon at matinding pagdurusa. Ang Big Hole ay naging isang bantayog ng ambisyon at pagsisikap. Ngunit ang mga sugat sa lipunan, ang paghihiwalay, ang kontrol sa paggawa, ang hindi pagkakapantay-pantay, ay mas malalim. Ang mga sistemang ito ay naging plano para sa mga industriya at labanan sa hinaharap. Ang monopolyo ng diamante ay humubog sa pandaigdigang pamilihan sa loob ng 100 taon. Ang mga diamante ng South Africa ay higit pa sa isang kayamanang geographical. Binago nila ang lipunan. Ang kinang na nakita ni Erasmus Jacobs ay nagdulot ng mga puwersang bumuo at naghati sa isang bansa. Sa simula ng ika-20 siglo, ang De Beers ang nagdomina sa ekonomiya at lipunan ng South Africa. Ang pamana ng paghahanap ng diamante ay humubog sa mga pakikibaka ng bansa, laban sa paghihiwalay ng lahi para sa karapatan ng mga manggagawa at para sa likas na yaman. Ang sistema ng migranteng manggagawa at ang mga kampo ay naging modelo para sa apartheid. Ang yaman mula sa diamante ay nagpondo sa estado, habang ang kalagayan ng mga minero ay nagpasiklab ng paglaban. Ang monopolyo ng De Beers ay humarap sa mga bagong hamon habang lumitaw ang mga pandaigdigang pagtuklas at issue sa etika. Ang kuwento na nagsimula sa isang maliit na bato ng isang bata ay naging isang pandaigdigang salaysay ng kapangyarihan at hindi pagkapantay-pantay. Ang Eureka at ang Star of South Africa ay hindi lang mga hiyas, sila ay mga nagpasiklab ng pagbabago at labanan. Ang kumikinang na pamana ng mga diamante ng South Africa ay nagbibigay ng mahaba at masalimuot na anino. Mula sa isang simpleng pagtuklas hanggang sa isang imperyo na binuo sa kumikinang na mga bato, ang kuwento ng mga diamante ng South Africa ay nagsisimula pa lang. Ngunit sa likod ng kinang na ito ay nakatago ang mas malalim na kuwento ng kapangyarihan, sakit at pagtitiyaga. Samahan kami sa Part 2 habang hinuhukay namin ang mga nakatagong gastos, ang pagbangon ng paglaban, at ang pamana na humuhubog pa rin sa lupaing ito hanggang ngayon. Mag-subscribe at manatili sa Wonders kung saan inilalabas ng kasaysayan ang pinakamahalagang lihim nito.